Hello guys, nandito po tayo ngayon para linis ng magneto. Ganito po gagawin natin para tanggalin. Yan, gumamit lang po kayo ng 8mm na T-wrench. Yan, tatlo lang po yan. Yan, nandyan yung isa. Then hugutin nyo, itabi po ninyo yung mga tornilyo para hindi po magkawala-wala. Minsan kasi kompleto sa tinanggal, kulang yan ang binalik. Yan, una pong bubungad sa inyo ay yung ano niya, yung radiator. Gamitan nyo po ng 10mm. 4 lang po yung tatanggalin ninyo dyan. Yan. Yan, pangalawa. Pangatlo, at yung pang-apat. Yan, ibaba nyo lang yung foot peg ng angkasyan. Pansinin nyo, hindi nyo kagad matatanggal yan dahil nakalagay pa yung hose ng ng radiator, tsaka yung mga wire. Meron pang wire yan. Kailangan diskartehan ninyo paano nyo matatanggal yan. Yan. Kasi may clip yan. Pag natanggal nyo na yung clip yan, kumapit yung hose dyan sa may So, option nyo, sundutin or hilain. Yung medyo matigas yan na sa ilalim. Yan. Medyo balik ko kasi yan eh. Diskarte lang. Diyagaan nyo lang. Huwag nyo lang masyadong lakasan dahil baka mahugot yan, maputol. Plastic lang yun. Kinakabitan yan. Ayan na. Tanggal na natin. Itabi mo sa plies. At meron pa dyan isa sa taas nyan. Dalawa dyan. 1, 2. Isa sa baba, isa sa taas. Then yung nasa likod na maliit lang. Maliit sa likod, madali lang yun. Ayan. Ayan na siya. Ayan, hugot. Itabi po ninyo na maayos yan dahil malambot lang po yung radiator. Tanggalin po natin yung fan. Gamit ulit ang 10mm. 3 tornilyo lang po yan. Ang pagtanggal po niyan, gamitan nyo ng T-wrench, then pukpukin ninyo. Yan. Biglang pukpuk lang. Ulitin lang po ang gagawin. Yan. Isa pa. Yan. Tanggal yung 3. Medyo madumi na. Pakalawang na. Madali na lang tanggalin to pag mga ganito. Ang mahirap talaga yung mga stack up na, yung puro kalawang na. Yan ang mga mahirap tanggalin. Ito, madali na lang ito i-survive itong mga ganitong stator. Tinanggal na po natin ang ating stator. Ay, magneto. Natanggal na po ang magneto. Nilagpasan ko na. Kailangan linisin nyo rin po yan stator nyan kasi marumi po yan. Tanggalin nyo po. Pag natanggal nyo po yan, yung una kong tinanggal, yun po yung tornilyo na yun para sa CKP sensor. Yan, sa sensor niya po yun. Kailangan nyo rin po tanggalin yan. 3 po dyan sa stator, isa sa CKP sensor, at
Dalawa dun sa may lock. May lock po yan dyan. Sa likod ng stator niya, meron lock dyan. May kita nyo po mamaya. Ayan ang sinasabi kong lock. Nasa gilid lang. Ayan. Mas maganda gamitin po ang T-rings dyan. At yung lock na yan, may bakal po yan. Taas baba po yan. Then may inipit silang bakal sa gitna para hindi gumalaw-galaw yung wire. Yun po yung purpose nun. Ayun, nakita nyo ba gumalaw? Merong wire na ay merong bakal na musli. Then sa kanya matatanggal yung stator. So discard yan nyo na kung paano nyo lilinisin yung stator. Kung anong gusto nyo linisin dyan. Basta pag binasa nyo yan, siguraduhin nyo pong mapapatuyo nyo po yan. Yan. Kung konti lang naman ng dumi nyan, brush-brushin nyo na lang. Punasan nyo, tanggalin yung mga alikabok, sprayan nyo ng compressor. Yan. Madali lang po yan. Basta step by step lang. At ang gawin nyo po, mainam po na kapag magtatanggal po kayo, lalo na kung mga bago pa lang po tayo sa pag-DIY, destroy by yourself. Mas mainam po na lagi po ninyong pipicturan. I-video ninyo at picturan po ninyo bago nyo po baklasin. Para kung sakali man magkaligaw-ligaw ay mayroon po kayong references na pwede nyo tignan. Yan, ini-sprayan ko po. Kasi hindi naman siya ganun kadumi. Yan. Ingatan nyo po yung mga rewinding na yan. Kasi masugatan lang yan ng konti. Sasablay na yung kuryente niyan. Yan, maingat po kayo dyan. Kasi may mga nabuksan po ako na stator. Ganyan. Meron ng sugat konti. Hindi na gumagana. Yun ay dahil sa dumi na kumapit dun sa magneto. Nasugatan niya yung stator. Ginamitan ko po ng diesel. Titignan ko kung mapapalinis na kung maganda yung panglinis to. Inesting ko lang. Diyan ko lang ginamit yan. Pwede rin gasolina, pwede rin degreaser. Depende po sa inyo kung ano pong gusto niyo. Pwede rin yung DIY ninyo. Yan. Ingatan nyo lang po basta yung oil seal niyan. Yung isa po yan sa iniingatan dyan, yung oil seal. Yung discard nyo po. Kailangan po ninyong linisin yan dahil yung dumi sa loob ng lagayan ng stator na yan at magneto ay nagkukos din po yan ng malfunction sa ating kuryente kapag kumapal na masyado. Kapag pumunta na yan dyan sa may magneto at stator, mahirapan na siya mag-supply ng kuryente. Kailangan nililinis po yan. Tanggalin ninyo. Madali lang naman po yan para kayo naglilinis ng panggilid. Yung punas-punasan nyo lang. Kung hindi na talaga matanggal yung itim-itim dyan ay punasan nyo na. Yan. Importante mapatuyo po ninyo yan. Tiyagaan lang po yan. Mag-ingat lang po kayo din sa may gilid-gilid ng dahil nakakasugat po yung matalim po yung mga gilid niyan. Meron motor talaga na hindi masyadong makinis yung pagkakagawa. Kaya ingatan nyo po yan. Pakakapunas po ninyo, di nyo alam, nahiwa na kayo. Doble ingat lang din lagi.
Yan o, medyo patuyo na. Lapit-lapit na yan. O, nga goods na yan. Wala nang lupa dyan. May itim lang talaga yung ano. Ginamitan ko na rin ng gasolina yan kanina. Wala. Yan, ibabalik na po natin yung stator. Ingatan nyo po ang pagbabalik niyan. Inuulit ko po. Pag yan nasugatan na kahit maliit lang, lagot, magloloko ng kuryente niyan, hindi nyo po mapapaandar yan. Mapapalitan po ang stator pag nagkataon. Kaya doble ingat po. At kung paano po yung pagkakakuha ninyo, ganun nyo rin po siya ibalik. Kailangan nakalapat po yan. Mapapansin nyo po nakalapat yan, yung mga tinornilyo ninyo ay lalapat din. Sasagad sa dulo. Dahil yan, lock na yan, hindi yan aangat dapat. Yan. Dahan-dahan nyo lang. Tiyagaan lang po yan. Kinakamay-kamay ko muna kasi mahirap din na gamitan ko kagad ng baka malo thread. Kamayin nyo muna. Pasensya na, nakaharang yung braso ko. Yan. Siya nga pala, itong motor na to ay Honda Click 125. Yan, madalas ang customer ko dito, Honda Click 125. Dahil yan po ang karamihan ng motor dito ng mga kaibigan ko. Karamihan po rin ng customer ko kasi ay mga kaibigan ko at brothers. Yan. Tandaan nyo po, yung wire na yon na malalaki ng stator, may rubber po yan. Kailangan yung rubber ilak niyo po na maayos doon sa may space na bakal. Ayan, ibalik nyo po yung tatlo. Ang pagtotornilyo po niyan ay salitan para hindi po siya may angat. Kasi pag binigla nyo pong itornilyo, hinigpitan nyo yung isa, yung iba maluwag pa, ay may aangat po dyan. Hindi nyo po maigpitan na maayos. Ito na po yung magneto. Yan, tatanggalin ko na po yung mga kalawang niya. Yan pong ginamit ko pang tanggal ng kalawang. Yan. Hindi naman ako masyado nahirapan dito dahil konti lang yung kalawang niya. Okay na rin. Konti lang yung kalawang ng magneto. Hindi kagaya ng iba talaga na ginawa ko. Grabe ang kapal. Parang kalawang niya may konting magneto. Ito ay magneto na meron konting kalawang. Pagkatapos po ninyong tanggalin yung mga kalawang dyan, sa kanya po isprayan ng high temp. Yan. Kung gusto nyo gamitan ng primer, pwede rin. Basta, inulit ko, high temp po ang gagamitin ninyo. Dahil umiinit po yan, magneto na yan. Kaya kailangan nyo po gamitan ng high temp. Yan. Marami naman magagandang pang-spray. Isa sa mga ginagamit ng ibang shop ay yung Samurai, yan, yung Boss,
Marami po yan. Tanong nyo lang po sa hardware na nagtitinda ng mga spray o di kaya sa may mga nagtitinda ng mga pintura. Meron po yan sila. Kaya hindi po kayo mahirapan maghanap. Okay, spray na po natin. Pero doon po na tayo mag-spray sa kabila. Mabilis lang po sprayan to. Yan. Ganyan lang. Ikot-ikot lang po kayo. Or ikutin nyo po yung karton. Sa loob po nilagyan ko po yan ng basahan na tuyo. Para hindi po pati magnet mapinturahan. Labas lang. Ano yun nyo lang. Pasensya na po na kung nakakailo yung camera. Yan, napatuyo na natin. Hindi ko na tinanggal yung washer kanina. Kailangan mapatuyo nyo po yan. 2 oras sapat na po yun. At ibabalik na po natin. Ngayon. Pagbabalik po nyan, meron po yan lock doon sa gitna nyan. At isentro lang po ninyo yan. Kapakapay nyo lang. Lulubog yung magneto. Pag lumubog na yun, magneto, saka nyo po ilagay yung tornilyo. Then, gamitan nyo po ng yan, power tools or kung anong kaya nyo gamitin na meron kayo available. Basta, hindi po matanggal yan. Yun lang po yung purpose doon. Hindi nyo po matanggal yan sa biyahe. Baka kasi matanggal sa biyahe yan. Problema. Then, ito, sa Honda napansin ko, meron yan lock. Meron yan nakaano dyan. Nakabukol. Kaya kapayin nyo po yan. Lulubog po yan dapat. Ayun na. Diba? Nailagay na. Lumubog na. Ayan, kamay nyo lang. 3 lang po yan ulit. Tornilyo nyan. At kung paano nyo po siya tinanggal kanina, ganun nyo rin po siya ibabalik. Pupukpukin nyo po yung pinakahuling ikot nya. Kung wala kayong power tools, ito, mano-mano lang. Hindi ko kasi ginagamitan ng ano yan, power tools yung mga ganyan kasi plastic yan at baka mabasag or ma-lost thread natin. Hindi ingatan ko rin po yan. Pukpuk lang. Pinakadulo, ayun. Pitik-pitik lang. Hindi nyo kailangan ano yun, mangiwi. Okay na. All goods na. Then, ibalik nyo po yung radiator. Dahan-dahanin nyo po dahil ito, inuulit ko, malambot lang po yan. At potential na, pag sumabit yan, mabubutas yan. Problema ulit yon. Tiyagaan lang. Ayan. Unahin nyo po lagi yan. Isagad nyo po yan ha. Isagad nyo po kasi mahirap po na may tulo yan. Baka magulat yung customer, umuusok yung motor niya dahil pala yung coolant niya ay natatapon sa may tambutso. Kaya ingatan nyo po yan. Kailangan isagad nyo po yan mga yan. Kung paano nyo po kinuha. Kaya inulit ko po, lagyan nyo po picturean nyo po palagi ang inyong mga ginagawa bago nyo po baklasin, para kung sakali man ay wala kayong kasama na marunong o veterano, meron po kayong pagkokopyahan, paggagayahan ng inyong ginawa. Meron po kayong babalikan.
Yan, ibalik ko na po yung tatlong hose niyan. Dalawang malaki sa kanan. Taas baba lang po yun. Yung lock, wag po ninyong kakalimutan yung lock niyan. Yan po maglalak dyan. At isa dyan sa likod. Maliit lang po yun. Galing ng reserve. Pagkatapos po nyan, salinan nyo po ng coolant. Yung lock po nyan ay yung apat din po yan, yung tornilyo. Gamit ang 10mm ulit. Apat yan. Ayan. Pag naitornilyo nyo na po yan lahat, double check nyo po yan, then saka nyo ilagay yung radiator cover. Tatlo lang ulit po yung tornilyo nyan. Huwag nyo po kakalimutan yung coolant. Kailangan meron pong coolant yan.
Baka mamaya makalimutan po ninyo. Tignan nyo po maigi kung may laman o wala. Sinalinan ko na po yan kanina. Ayan. Ipaandar nyo po yung motor para umikot yung coolant. Double check nyo po kung may mawawala ng laman o hindi. Para refillan nyo po ulit. Mas mainam po kung ano po ginamit nyo yung coolant nung una, yun din po gagamitin nyo palagi. Huwag nyo po paghalo-haloin. Okay, balik nga po natin yung fan cover. 3 tornilyo lang po yan. Nandyan yung isa. Yan. Medyo patagilid nga lang yan. Pero kaya naman yan ni tornilyo. Konti na lang. Yan, all goods na po tayo dyan. Yan. Dahan-dahan lang. Plastic pa lang po yan. Okay. Thank you very much.